Bigla ko nang na-miss mag-mini vlog, kaya for today's video, samahan niyo ako sa kaganapan ko buong maghapon. Kakapasok nga lang ng asawa ko at ngayon pa nga lang ako tatayo, hindi niya na rin kasi ako ginigising pagka umaga para magsaing dahil siya na yung gumagawa nun. So ganito nga yung aking morning routine dahil dito pa rin naman kami natutulog mag-asawa sa may sala. Bali magliligpit nga lang ako dito ng higaan. By this time, tulog pa yung mga anak ko, hindi ko na nga sila gigisingin at papabayaan ko muna silang matulog dahil nga wala naman silang pasok hanggang Friday. Ito yung pinaka-struggle ko tuwing umaga dahil nahihirapan na nga ako magligpit itong higaan namin dahil tinutupi-tupi pa nga ito. Simula pa naman nung pumasok na ako sa third trimester, mas lalo ako naging hingalin. Kaya pagka ganitong may mga gawain ako, patigil-tigil din ako sa gawain ko, gawa ng hinihingal na ako. Binuksan ko nga lang tong pinto, makalat talaga dito sa may sala dahil hindi nga ako nagligpit kahapon. Day off kasi ng asawa ko kahapon at meron nga kaming mga nilakad-lakad kaya hindi talaga ako nakapaglinis ng bahay. Grabe, habang nag-voice over ako ngayon, napapansin ko talaga tong liig ko na sobrang itim na. Kaya pag nalabas ako, hindi talaga ako nag-iipit ng ganito, nilalaglag ko yung buhok ko para hindi nakikita yung liig ko na maitim. Nako, kung anong itim nga ng liig ko, mas maitim pa yung kilikili ko ngayon. Diyos ko po. Kaya pag lumalabas ako, hindi pwedeng mag-i-sleeveless ako kasi nga nahihiya rin ako sa sobrang itim. Nagpagpag nga lang din pala ako dyan at nag-ayos-ayos. Tapos binacuum ko na rin tong carpet, then binalik ko na yung center table. Tapos magtitimpla naman ako ngayon ng aking almusalin. Minsan talaga hindi ko trip yung lasa ng maternity milk, kaya minsan ganito yung tinitimpla ko. Pinaghahalo ko yung Adult Plus, tapos itong Milo. Meron pa nga ako ditong egg pa yung binili namin kahapon at ito ngayon kakainin ko pang umagahan kasi gutom na ako. Habang kumakain nga ako dito, maya-maya nagising na rin yung mga anak ko at sabi ko nga magtimpla na rin sila ng kanila. Binibigyan ko nga ng egg pa itong bunso ko, kaso nga lang ayaw niya. Maya-maya pagtingin ko nakahiga na naman nga dito sa may sofa kahit kagigising lang at hawak na ang cellphone. Pinagsagot ko nga muna ng gawain nila kasi kahit ngayon walang pasok, meron pa rin silang gawain sa bahay. Kahapon nga ng umaga nag-grocery kami pero hindi ko pa nga naayos, kaya naman ngayon ko palang aasikasuhin. Paano kung san-san nga kami ng asawa ko nagpunta, kaya naman napagod din ako at sabi ko nga ipagpapabukas ko na lang to. Nag-iingat-ingat din nga ako na wag masyadong pakapagod dahil baka matagtag nga itong buntis na ito dahil 31 weeks pa nga lang ako. Meron na nga lang akong 2 months before manganak dahil ang due date ko nga ay December 15 pero hindi naman ako inaabot ng due date dahil lagi ako nanganganak ng 5 days before due. Pero ngayon hindi ko lang alam dahil nga matagal-tagal na nga rin simula nung huli ako nagbuntis dahil nga 2018 pa nung huli ako nanganak sa bunso ko. Alam niyo yung pakiramdam ko ngayon para ako nanganganay at masirap nga ako sa pagbubuntis ko ngayon kaysa dun sa una at pangalawa. Ang laki nga rin ng ibinigat ko ngayon kasi from 53 kilos, ngayon nga nasa 63 kilos na ako. Nako, kung kailan nga malaki na yung tiyan ko, saka naman ako nahihilig ngayon sa sweets. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, inayos ko nga lang din itong mga grocery ko. Pinaglalagay ko na rin dito sa kusina yung mga kung ano-ano yung nakalagay dito. Pagkatapos nga ng mga pagkain, sinunod ko naman itong mga sabon. Naglagay nga lang din ako dito sa may lagayan ko. Sa ngayon nga, hindi muna ako gumagamit ng Fabcon dahil nga ang baho pagka natatambak yung damit at hindi kagad na isasampay. Hindi ko nga alam kung dahil ba sa Fabcon yun o ganun talaga yung pagka hindi naaarawan yung damit. Inayos-ayos ko nga lang din itong mga Zonrox ko dito, pati yung mga sabon. Then sununod ko itong mga prutas. Sa gulay nga, itong repolyo at saka patatas lang yung binibili ko. Mas gusto ko kasi pagka bago yung gulay, kaya dito na lang kami bumibili sa malapit sa amin. Etong repolyo, hindi ko na yun ilalagay sa ref at ito na lang yung uulamin namin, tsaka yung isda. Lagi rin talaga akong bumibili ng mga prutas kasi ito yung pinapabaon ko sa mga anak ko pagka may pasok. Hinati ko nga lang din tong saging kasi nga meron ako netong pagbibigyan. At etong patatas, sinugasan ko lang din to at hindi ko na to ilalagay sa ref dahil nga mas tumataas daw yung starch nito pagka nasa ref. Tama ba? Starch ba tawag doon? At ito naman inayos ko lang yung mga sibuyas at bawang dito. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.